Hello, maguguli nga pala kami ngayon ng langka. Siyempre magsiswimming kami ngayon kaya dapat maraming pagkain. So meron tayong gulay na langka at meron din tayong iba pang lulutuin mamaya. Simple lang no, basta ang mahalaga ay may makain tayo dun sa pagsiswimmingan natin. Pagkatapos nga nating mapiga ay isasala na at i-prepare na natin itong gata para sumarap lalo yung ating gulay. Ang main cook namin dito ay si Nini Jean. Sanay na sanay siya maggata kasi yan ang gawain niya. Nagtitinda siya ng gulay dito sa aming barangay. Sasahog na natin itong nabili namin na tinapa. Sa bayan lang namin ito binili. Mura lang pero ang binili namin ay dalawa lang kasi nagtitipid. At yan, ready na yung ating gata. Nilagyan ng paminta. Sa kabilang banda si tatay naman ay naghihiwa o ginigilitan yung mga maliliit na sapsap. Kasi para sa akin mas masarap yung gulay na langka, lalo na yung ginataan na lang pag merong any fried food. Tapos nandito tayo sa Bicol kaya syempre isda ang ipiprito natin. Ito naman pala yung ibibilad, hindi to iluluto. Ito ay ibibilad kaya may asin. So ito ibibilad lang to and then itutuyo lang, ibabaunin namin to pag uwi sa Bulacan. Ang maganda dito kapag maaga ka lang nagigising tapos punta ka dun sa may tabing dagat, lubungin mo yung mga galing sa laot. Makakabili ka na ng mga pambilad o kaya naman yung mga isdang medyo may size at pwede mong isigang o kaya naman ay prito, yung mga medyo may sizes kagaya nito. Ang gagawin nga pala namin dito ay syempre lilinisan, kalinis ay sasabawan nito para ano lang siya, cocido type. Yung cocido type dito yung mayroong kalamansi. Totoo lang yun ang paborito kong recipe ng isda eh. Yun ang pinakamasarap para sa. So dito nga ginigilitan lang ni tatay at mamaya ay tatanggalan ng bituka tong medyo may kaliitang mga sapsap. Isasama rin yan sa sasabawan. Of course hihiwain na nga dito. By the way, hindi nga pala ako yung gumagawa ng action dito na tagadab lang ako. Pero hoping na pag bumalik next time ako naman yung gagawa ng mga gantong bago. So ito nga yung isa sa pinakamalaki. Nakalimutan ko nga yung tawag dito pero binili rin namin ito kay Kuya Nilo, yung pinsan ko na nagtitinda ng isda kasi meron silang tinatawag na lapgap dito. Next time sabihin ko kung anong tawag sa Filipino yun o sa Tagalog nun. Basta lapgap yun yung pinagkuha na ng isda. Basta yun yung parang kiyos sa gitna ng dagat tapos doon nilang kinukuha yung isda. Ito nga buhay pa nga, nakikita natin buhay pa yung isda, lumalaba kahit putol na yung ulo. Hiniwa nga ito ni tatay ng pa-vertical lang, saktong sukat lang kasi dapat magkasya sa kasya naman yan siguro. Meanwhile sa kusina ay nagpe-prepare na sila ng mga regado para sa lulutuing pansit. Simple lang itong pansit na to, sinahogan lang ng manok at ibang seafood na binigay sa amin. Dito nga sa kawaling prepare na, ayan nagisa na ng bawang at syempre isunod na yung sibuyas at iba pang kailangang ilagay sa kawali. Hindi ko nga alam kung bakit binvlog ko pa itong mga ganito luto pero may target kasi ako dito sa account ko na to kaya nagbablog ako ng ganito. Ito nga hirap ako ng ate ko magluto ng pansit kasi nga nakaharang ako sa may daan. Hindi niya ako bunggo. At luto na nga yung pansit, sakto lang ito, babaunin na. At dahil nagtitipid nga ako at dahil mahal ang sangkap ng buko salad ay naisipan ko na buko juice na lang ang dalhin namin at baunin namin. Actually naisipan ko lang itong isama yung mga food preparation vlogs na to pero hindi naman to yung highlight eh. Ang highlight talaga ay yung mga video ko yung parola at mapakita ko kung gaano kaganda at mabisita tayo yung mga tao na baka makakita ng video ko, di ba? Kaya maraming salamat po sa nag-share ng video. Purpose nun ay para ma-promote natin yung isa sa pinakamagandang beaches dito sa ating lalawigan, which is yung Parola Beach and Lighthouse Stay. Dito nga, pagkatapos naming makayod, o siya pala, hindi naman ako tumulong, ay ihahalo na dito yung gatas. Ilalagay lang namin ito sa jar. Dito kasi maraming buko dito sa Sorsogon, puro nyog, no? Ayan, Tree of Life, nyog, marami. Kung marami sa Baler, marami rin sa Sorsogon. Dito nga, hinahalo na namin, o pinapakita lang namin dito yung mga ayod na buko. Lalagyan lang yan ng gatas, simple lang. Evap tsaka condense, and then hahalu-haluin, lalagyan ng yelo, and then goods na yung ating beverage. Simple lang kasi konti lang naman kami. Then, okay na yung ating buko juice. Tagsaing nga kami kasi kung walang kanin, anong silbi ng ulam natin? Luto na nga itong isang ulam natin, cocido, nilagyan ng sili kasi ang sarap nito kapag may sili. Iba yung aromang nabibigay ng sili at saka ayan nakikita natin nilagyan din ng paminta yan. Yan nga pala yung isdang niluto. And then frying kami dito nung ibang medyo may size na sapsap kasi as what I said earlier, masarap siya sa langka. Then ito nga pala yung process ng pagbabalat ng langka. Isiningit ko dito, hindi ko nalagay sa unahan and si ate Aday nagbabalat. Ganyan kasimple dito sa probinsya kasi dito sa Bicol, Bicolano, Oragon, mahilig kami sa ginataan. Kahit anong luto dito, lahat may gata halo sa mga gulay namin. Kasi diba, kilala nga yung Bicol sa sili, sa gata, pati na rin sa laing. Yung laing meron siyang gata diba? Pati yung Bicol Express, diba, may gata rin yun. Dito nga, sobrang init, mekos-mekos na natin yung langka. Ayan, so parang hinakampas na kawali, diba? And then, umorder nga kami ng isang tray, pero oops, may bawas. Siguro mga 80% na lang ito ng tray kasi may bumili sa labas. That's okay, kinuha na lang namin itong tira para may baon kaming minatamis. Medyo may something na matamis, parang gano'n. After eating those food na medyo may kalansahan ay ito nakakainin namin. Siyempre nagbaon kami noon, kahit hindi kami maputi, di ba? And then
we're good to go. Pagkatapos nga ng mga na-prepare na pagkain ay papunta na kami doon sa aming destination. Punta na kami doon sa may. Tapos maluto lahat ay binitbit na namin lahat ng kailangan bitbitin papunta doon sa may bangka. Ito nga pala yung pinsang ko at dala niya yung tubig. Ito na yung ginawa nating pukuju. Sana next time makapunta po kayo dito sa amin. Marami ditong paliguan, maraming beaches, maraming isla na may beaches at marami ring falls and spring. Alam mo yung Sorsogon kasi nadidiscover na siya ngayon kasi marami na ang nagpo-post sa Facebook. Meron na rin mga nagdo-drone, no? Kagaya ni Drone Man, Padrino TV. Kita nyo sa Facebook, marami silang shots na ang gaganda ng pinapakita. Mga paliguan dito sa lalawigan ng Sorsogon. Kagaya ng sinabi ko kanina, maraming beaches, may spring, diba? May falls. Kung dati pag binanggit ang salitang Sorsogon, ang lalawigan ng Sorsogon, naisip ng mga tao Butanding, Matnog, Donsol. Pero ngayon hindi na. Napakaraming pagpipilian. Siyempre, hindi lang naman yung mga nabanggit ang ipinagmamalaki ng Sorsogon. Sobrang dami pa. Kaya salamat sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Kasi marami ang nakakakita ng ganda ng probinsya. Sobrang ganda ng Sorsogon. At hindi lang mga Sorsogon, pati mga karating probinsya nito. Sobrang gaganda rin ng beaches. Try nyo namang pumunta rito. Hindi puro norte, no? Hindi puro south. Punta rin kayo dito sa east part ng Pilipinas, sa Region 5. Sobrang dami ng magaganda dito. Diba? Pag sinabing Bicol, hindi lang Karamoan ngayon ang dapat na isipin. Meron din dito sa Sorsogon. Dito nga, papunta na kami sa aming destination. Magsiswimming na kami. Pero ang Anggara, no? Magsiswimming pero ayaw umitim. Nagpandungan. Hindi. Kasi sobrang init kasi. Tingnan mo naman yung aming barangay. Ang ganda-ganda. Very colorful. At ang langit parang kinulayan. Diba? Parang pininta. Ito nga pala kwento ko. Ang tawag dito ay Tinacos Islet. Ang kwento sa akin ng teacher ko nung grade 2 ay ito daw ay isang barkong tumaob. Kitang-kita natin, no? Yung last part, yun yung kanyang dulo. Yun yung medyo kalbo. At dito naman sa medyo patusok, syempre, yun yung assumed na dock ng barko. Para siyang barko na tumaob. And then behind it, makikita natin yung islets ng Castilla. And then of course, sa likod niyan, minsan nagpapakita yung sikat na Amayon volcano. So ito yung sinasabi kong parang uso ng barko. Para talaga siyang barko. Alam niyo ba na nakapunta na dito noong 2002 si Ernie Barong? Nagpunta siya dyan. Naalala ko nasa Sorsogon City ako nung pinanood ko yung trivia niya tungkol dyan sa Tinacos Islet. Actually, ang natatandaan ko ay kumuha sila Ernie Barong ng sample ng bato o doon sa isla na yon, sa islet na yon, at tinest nila kung may bakal o elemento na makapagpapatunay na talagang tumaob na barko ang islet na yon. So di natin alam. Shoutout naman sa KMJS, hashtag KMJS, baka naman malaman natin kung barko ba talaga to o talagang isla lang or islet o parang bilis ng bangka. Dito makikita natin sobrang ganda ng horizon, di ba? Tapos yung langit talaga, sobrang impress ako kahit alam ko na ganito sa probinsya namin. Sobrang impressed pa rin ako all the time kapag nakita ko yung sobrang clear na kalagabi. Sobrang solid sa mata ng paligid. Talagang nature talaga. Sobrang sarap sa mata talaga. Yung parang painting lang yung nakikita mo. Ito nga pala, yung nakasakay sa poso sila, maliligo na sila sa parola. So medyo malaki yung bangka nila kaysa sa amin kasi ginagamit yun sa pangingisda yung poso. Ito yung island na to, ang tawag sa kanya ay Bagataw Island. Merong mga sityo at may barangay syempre. Ang problema lang dito ay kapag maalon, kapag pupunta ka ng bayan, yun yung struggle mo. At saka kapag may masamang panahon, kagaya ng tagbagyo, tag-ulan. Ito nga pala yung barangay Bihiya. Ito yung isang barangay dito sa west part ng island na to. Kung gusto nyo dumaan doon, may kiosk dyan dalawa, pwede yung pa-picture doon. At sa unahan nga nito, makikita natin yung Parola Beach and Lighthouse Station. Kasi nasa unahan lang naman siya nitong barangay na to. At sa bandang unahan nga ng barangay Bihiya, nandun na yung beach na pinakahintay natin. Ayan, pagdating namin meron ng mga bangka kasi marami ring tao nag-swimming. Actually, hindi weekend pero ang dami ring nag-swimming ngayong araw na to. Pag summer talaga, dinarayo rin doon ng mga tao na galing sa kabilang bayan at sa ibang bayan ng Sorsogon. Minsan may mga taga Manila rin. Kita-kita nga no, sobrang linaw ng tubig. Kulay green sa part na to. Pero dun sa unahan may puti tapos may kulay blue. So medyo may variety yung kulay ng tubig dito. Huwag kayong mag-alala kung may bato dito sa part na to. Pwede nga kayong mag-swimming dyan eh. Kasi wala naman dyan mga shell ng oyster. So hindi naman kayo masusukatan dyan. Pero again, hanggang doon lang tayo sa border. So huwag kayo lalagpas sa border. Sa unahan kasi ng border, syempre malalim na. Kahit sa ang beach naman may ganon. Dito sa video, nag-alight na kami at dinala na namin yung mga pagkain doon sa may cottage namin. Number 6 yung cottage namin. Okay, mag-alala kasi mura lang dito. 250 lang yung halaga ng cottage dito, no? And then per head, may bayad 10 pesos ang bawat isa. Sulit naman, di ba? Nakita mo yung paligid natin. Sobrang ganda.
Dito nga, yung mga dumating, nagpunta muna sila dun para mag-register. Kapag darating nga pala kayo dito, kailangan pumunta kayo sa may office, mag-register kayo. Kailangan ilista yung pangalan ng bawat isa para sa safety purposes. Hindi na nga pala ako nakapunta dun sa may lighthouse station kasi tinamad na ako. By the way, may unang video ko nandyan sa link sa baba sa comment. Pindot na lang kung gusto mong makita. Pwede kayo pumunta doon, tapos pwede kayo mag-take ng picture doon. Mas maganda yung video doon. Hindi ko lang siya sinama dito. Pagkarating nga namin, meron pang dumating na isang bat at nakaposo rin sila. So maliban doon sa nakita nyo kanina, meron ding dumating. Sabi ko ang dami nag-swimming ng araw na to Wednesday. At pwede mag-overnight dito, no? Safe naman kayo kasi nandito yung mga taga-LGU. Mga taga-LGU Magallanes. Meron din nagbabantay. Meron nga pala ditong life vest at meron din namang lifeguard. So huwag mag-alala kung meron kayong kasamang di marunong lumangoy, masasave siya. Basta huwag matigas ang ulo para di malunod. Station ng lifeguard. Actually, parang may nag-camping pa nga dito kasi merong pinagsigaan. Ito yung view natin. Yung bangka, yung parking, may area siya kung saan siya ipapark at dito yung swimming area. Tapos, watak-watak kasi yung cottage dito So, pwede kayong maglakad-lakad sa beach at mag-take ng photo. May mga napuntahan na rin akong beaches dito sa may Northern Luzon, pati na rin sa South Luzon. Pero iba talaga to. Ang ipanlalaban ko talaga dito ay yung linaw ng tubig. Sobrang linaw talaga ng tubig. Then, pagdating nga namin dito, may nakita ko mga naglalaro ng volleyball, mga kabataan. Actually, sayang nga hindi ko na-contact si Drone Man. Pero sabi ko sa kanya, next time na lang pagbalik. Kasi maganda na may drone shot nito, no? Ito nga, excited na yung dalawang bata. Hindi na kami hintay. Nauna na silang maligo. Pero pinabalik namin. Kasi sabi namin magsuot silang life vest para naman ma-experience nila at safe. Pero yung mga bata yan, sanay na sanay yan kasi laking dagat yan. Katerika ng araw pero hindi kami napigilang magpa-picture kasi worth it talaga yung bawat sulok dito. At saka magpa-picture, ang ganda ng surrounding mo. Ito nga, meron pa ditong bato. Pwede kang maupo dyan pagpa-picture. Sabi ko nga, sobrang init ng panahon pero bakit yung tubig parang may tatlong yelo? Yung tibang parang may tatlong yelo. Ganun yung sarap nga para ng hangin dito. Kung gusto magstay lang sa may cottage, pwede rin naman. Pero kami, syempre, ano ba naman purpose namin? Syempre, para magbabad, maligo, diba? At mag-enjoy. So, ang sarap talaga. At ito nga, sa cottage, medyo papakita natin yung handa natin. Kahit mukhang hindi masarap, sige na nga. Ayan, so ang handa lang namin dito ay yung maha, yung pranitong isda, yung pansit, nakita nyo kanina sa bungad ng video, yung isda sinabawan at yung mga chichiri para sa bata. May tubig at saka yung buko juice na dala natin. And of course, huwag natin kalimutan yung langka. Nalulungkot nga ako kasi sobrang tagal namin magluto, hindi na kami nakapunta ng Malaumawan. Yun yung isang beach na may sandbar. Hindi na kami nakapunta kasi sobrang halo na daw ang oras na ito. Ang plano kasi namin ay magpunta muna doon bago pumunta dito. Kaya dumiretso na lang kami dito para safe kami. May kasama kaming bata. Ayan, si Nicole si swimming. Hindi na kailangan lifeguard niyan, no? Baka yung lifeguard yung tulungan niya. Sobrang sanay sa dagat ang mga te. Mahilig silang maligo sa dagat. So, ayun, sana makapunta kayo dito, no? Sulit naman yung pagod nyo kapag nakapunta kayo dito. At hindi lang naman ito ang pwede nyo puntahan. Napakarami dito sa aming bayan, pati dito sa probinsya ng Sorsogon. Look at that beautiful surrounding. Right? Sobrang linaw ng tubig. Swim lang at enjoy it. You deserve this. I think you deserve this. And we're going home now. Ganda pa rin kahit pauwi na kami, di ba? Ang ganda ng ulap pa rin. And dito kami sa barrio. Thank you for watching. Shoutout nga pala sa mga nagla-like ng video.